Magandang umaga po mga mahal kong mga taga-subaybay at mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang mga kababayan natin abroad. Matindi po ang ating balita at magiging reaction ngayon. Ang magiging topic po natin ay si Laila de Lima. Mga kababayan, matindi po ang kanyang pagbabanta sa Korte Suprema na talagang pag hindi napagbigyan ng kanilang hiling na dinggin ng MR nila na pinasa po. Kasi sabi kasi ng Korte Suprema, immediately executory itong pagbasura ng kasong impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon po mga kababayan, sino ba si Madam Laila de Lima? Laila de Lima, sa tunay na buhay, Laila Norma Eulalia Josefa Magistrado de Lima, born August 27, 1959, is a Filipino politician, lawyer, human rights activist, and law professor who has served as the representative for Mamamayang Liberal, the sectoral wing of the Liberal Party since 2025. De Lima previously served as a senator of the Philippines from 2016 to 2022 and as Secretary of Justice from 2010 to 2015. Mga kababayan, ngayon po, merong pagbabanta, pangdadarag at pananakot sa Korte Suprema dahil po dito sa issue na impeachment kay Sara Duterte. Dahil po ang Korte Suprema ay naninindigan at talagang tumatayo at sinabi na labag sa batas itong ikinaso kay Sara Duterte na impeachment laban sa kanya. Mga kababayan, ano bang sinabi ni Laila de Lima, mga kababayan? Ito po, nakakatakot ito mga kababayan na parang itong 13 na mahistrado ng Korte Suprema binabantaan mga kababayan. Grabe na ito. Impeachable offense daw itong ginawa ng Korte Suprema. Sabi ni Laila de Lima sa kanyang grounds dito, pag hindi pinayagan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration, mukhang delikado. Parang ganun mga kababayan Magkakaroon talaga ng labanan. Constitutional crisis. Dahil ang Kongreso o itong mababang kapulungan talagang lalabanan ng Korte Suprema. Sa usapang ito mga kababayan, talagang mabigat itong sinabi ni Madam de Lima. Matindi mga kababayan Ito po, bago natin panoorin ang kanyang sinabi sa kanyang interview. Ano ba yung saktong sinabi niya mga kababayan? Babasahin ko lang po bago natin sabay-sabay na panoorin ang kanyang mga pagbabanta na kanyang i-impeach ang mga hurado, mga huwes. Grabe mga kababayan, nakakatakot ito. Talagang galit na galit si de Lima dito. Matindi. Sabi dito mga kababayan, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima said that impeachment of Supreme Court justices is a possible course of action in the High Court dismisses of or disregards
the House motion for reconsideration in the impeachment against Vice President Sara Duterte. Nako mga kababayan, pag daw itong motion for reconsideration ay hindi dininig at talagang ibabasura din at hindi papansinin, malamang mga kababayan, sabi dito, De Lima said that the impeachment of Supreme Court justices is possible court of action if the High Court dismisses or disregards the House motion for reconsideration. Nako, mabigat ito mga kababayan. Talagang dinadarag at luhod ni De Lima itong Korte Suprema mga kababayan. Sa tingin nyo mga kababayan ko, itong pagbabanta ni De Lima dito, yuyuko at luluhod ang Korte Suprema para dinggin ang motion for reconsideration laban sa kaso ni Sara Duterte. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Ituloy natin ang basa. Sabi pa dito mga kababayan, in an interview with One News, Historicom, De Lima pointed out that although the Supreme Court said its decision was immediately executory, it doesn't mean it is final or cannot be questioned. Mga kababayan, kahit na daw sinabi ng Korte Suprema na itong desisyon niya ay agad-agad na gawin, immediately executory, hindi ibig sabihin hindi na pwedeng questionin. It doesn't mean it's final and cannot be questioned. Matindi mga kababayan ang kanyang mga winika dito. Talagang binabantaan ang Korte Suprema. Banggaan na talaga ito ng mga kababayan. This is a constitutional crisis in the Philippines. These legal issues na hindi maayos, talagang labanan ito mga kababayan, constitutional crisis. Ano pang sinabi mga kababayan? In an interview with One News Historicom, De Lima pointed out that although the Supreme Court said its decision was immediately executory, it doesn't mean it's final and cannot be questioned. Matindi mga kababayan. Talagang dinadarag ni Leila De Lima ang Korte Suprema para lumuhod ito, para bawiin ang kanyang naging desisyon dito sa sumulat ng ponensya na 97 pages na nagsasabi na unconstitutional itong kasong ibinintang kay Sara Duterte. Kaya itong mga kumokontra po sa desisyon ng Korte Suprema, talagang nagpipilit sila mga kababayan. Yung 4 na senador, Kiko Pangilinan, isang abogado, Bam Aquino, Risa Hontiveros at Tito Soto, nagpaikot ng isang resolusyon na magpapasa ng motion for reconsideration para pag-aralan di umano ng Korte Suprema itong desisyon nila na malaking mali. Ito din ang sinabi ni Tito Soto na nakita niya ang mali. Binasa daw niya ang 97 pages. At talagang sinabihan niya po si Marvic Leonen na isa po sa mga ponente o nagsulat ng 97 pages na desisyon ng court ruling para pagkaisahan nila na naging unanimous decision mga kababayan para ibasura itong impeachment case ni Sara Duterte. Pero ayaw nilang tanggapin. Kaya si De Lima nag-warning. De Lima warns of possible impeachment versus Supreme Court justices. Nako po mga kababayan, matindi.
She emphasized that filing a motion for reconsideration is part of the due process. Kasi mga kababayan, nag-iiyak sila na sinabi at pinag-utos ang Korte Suprema na immediately executory. Mga kababayan, kaya itong Senado, hindi na po aantayin na ipasa itong MR nila sa Korte Suprema na hindi na magko-convene, hindi na magpapatuloy, na tuluyan ng isarado at i-dismiss ang impeachment na ito. Kasi the Senate hearing cannot convene, hindi na magtutuloy, mga kababayan. At papanigan po ang Korte Suprema. Kasi kung hindi natin susundin ang Korte Suprema, para tayong mga unggoy na walang gobyerno, para tayong mga sarswela, na mga buwaya, na mga politiko, na kung anong gusto natin, yun na lang ang susundin natin. Matindi ang sinabi ni Jinggoy Estrada. Mga kababayan, kasi talagang gulo ito. Ano bang sinabi, mga kababayan? We cannot blame if anyone or if any group or for that matter, the House itself, if it would also consider the filing of impeachment case against the Supreme Court justices themselves, De Lima said. Nako po mga kababayan, talagang matigas na dinadarag ang Korte Suprema, na pinapakita nila, mga kababayan, mas malakas sila, as mas powerful sila kaysa sa kataas-taasang hukuman na ito. Matindi. Ano bang sinasabi ni De Lima, mga kababayan, na talagang dinadarag ang Korte Suprema? While the congressman said she hopes it won't come to that, she acknowledged the risk of a constitutional crisis if the standoff between the Supreme Court and House of anong sinasabi? Anong sabi, mga kababayan? We cannot blame if anyone or any group or for that matter the House itself, if it would also consider the filing of impeachment case against the Supreme Court justices themselves, De Lima said. Nako, talagang matigas, mga kababayan, ha? Ano ba sinasabi, mga kababayan? While the congressman said she hopes it won't come to that, she acknowledged the risk of constitutional crisis if the standoff between the Supreme Court and the House escalates. Mga kababayan, yan na rin ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Although we respect the decision of the Supreme Court, it doesn't mean we're bowed in silence. Matapang na sinabi niya. Mga kababayan, kaya si De Lima ay nagbabanta po na kanyang bubuwagin ang Korte Suprema, na kanyang paparusahan ang 13 na hurado dito. Matindi, mga kababayan, na parehas din sila ng sinabi ni Trillanes, sinabi ni Tito Soto, na parang nagyabang sa Korte Suprema, na hindi alam ang ginagawa. Ngayon naman dinadarag ni De Lima. Matindi, mga kababayan. Ano bang sinasabi dito, mga kababayan? De Lima also criticized the Supreme Court for displaying judicial activism and urged the justices to reconsider their ruling and be open admitting potential errors. Aba, matindi, mga kababayan. Parang kinestyon De Lima yung mga nagrally sa harapan ng Korte Suprema na pinangunahan po ni Attorney Ferdy Topacio. Sabi kasi, mga kababayan, no, De Lima also criticized the Supreme Court for displaying judicial activism and urged the justices to reconsider their ruling and be open to admitting potential errors. Matindi, mga kababayan, ha? I think they can do a rethinking and re-examination of these points
when the proper motion for reconsideration is filed. Ba, matindi mga kababayan. Matindi ito. Ngayon po, mga kababayan, ano ba yung talagang sinabi ni Miss Laila De Lima dito? Ito po mga kababayan, ating pakinggan ang kanyang interview dito sa 1PH na talagang matapang na sinabi niya, mga kababayan, nagngangalit na pagbabanta na talagang ipapa-impeach niya itong hurado sa Korte Suprema kung hindi nila didinggin ang kanilang pakiusap. Mga kababayan, matindi. Ito po, mga kababayan. Talagang, ito na po. Ito na po si Miss Laila De Lima. Ito na ang kanyang mga mabibigat na sinabi tungkol sa mga hurado, mga kababayan. Matindi talaga ito, mga kababayan. Ang tatapang nila, mga kababayan, talagang dinadarag at tinatakot ang Korte Suprema. Ito na po. Pakinggan po natin ang maiksing panayam ng isang ito po. Paano kung hindi nila pansinin yan? Paano kung hindi lang nila hindi pansinin, insultuhin pa nila, katulad ng kanilang unang order sa Congress, no? Anong magiging recourse ng Kongreso? Yan ba ay pag-uusapan nyo sa Kongreso, yung possible impeachment ng mga justices? Yan ba ay pupunta sa kalsada na People's Tribunal labang kay Vice President Sara? So ano yung mga recourses? Ngayon kasi as we speak, may nagrarally sa Supreme Court eh. If there's even any recourse. Any of those can be resorted to. Ayaw ko pa sana na magbanggit ngayon ng that we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against the justices themselves. Ayaw ko pa sana. Pero that probability ay nandyan. Kasi kung, as you said, paano kung totally i-disregard yung motion for reconsideration? Dahil nga sinabi nila dun sa desisyon na immediately executory. But it doesn't mean ay final na. It doesn't mean wala nang pwedeng kumestyon. Kasi the very right to file MR is actually part of due process naman ng any party of any case, including the respondents here. So kung gano'n ang gagawin nila at magmatigas at maging strong sila, halimbawa they issue something, even a short resolution which would be tantamount to really yung parang lalong gigisgisin yung pag-insulto sa House as an institution. We cannot blame anyone or any group, or for that matter the House itself, if it would also consider the filing of impeachment case against the Supreme Court justices themselves. But pero parang ano na rin yan, ang hirap nun eh. Sana hindi yan mangyari. Now we will be, you will be pushed to the corner na yan na lang ang tangi nating magiging solusyon. Kasi para na rin yan constitutional crisis eh. That is actually a constitutional crisis because one co-equal body is going against another one head-on. Papa-impeach buo. So wala tayong magiging Supreme Court in the meantime. O yan mga kababayan, talagang gustong ipabuwag ni ML Party List Representative na si Laila De Lima na itong Korte Supremang ito ay mabubuwag. Pansamantala mga kababayan, grabing makapangyarihan pala si Laila De Lima dito. Nakakatakot na magbabanta. Ulitin nga natin mga kababayan, talagang kanyang ipapabura ang Korte Suprema. Nakakatakot ito mga kababayan. Makapangyarihan pala si Laila De Lima na kayang-kayang ipabura ang Korte Suprema. Naku po. But pero parang ano na rin yan, ang hirap nun eh. Sana hindi yan mangyari. Now we will be, you will be pushed to the corner na yan na lang ang tangi nating magiging solusyon. Kasi para na rin yan constitutional crisis eh.
You know, I mean, that is actually a constitutional crisis because one co-equal body is going against another one head on. Papa-impeach buo. So wala tayong magiging Supreme Court in the meantime. And so what happens to to the administration, the workings of the administration of justice? So as much as possible, the ball actually is with the Senate, with the Supreme Court now, as well as O mga kababayan, aba, ang tindi nito mga kababayan ha. Na sa tingin nyo mga kababayan itong ginagawa nila, grupo ni Laila de Lima at grupo ni Tito Soto at nila Trillanes at lahat ng laban po sa kumokontra po sa naging desisyon ng Korte Suprema ay magiging dahilan para mapaluhod nila ang Korte Suprema para sundin ang kanilang kahilingan. Mga kababayan, kayo nga humusga dito. Grabe ito mga kababayan na. Pero ang nakalimutan ng mga abogado na kagaya ni Laila de Lima yung kanyang panunumpa bilang isang abogado. Ano ba ang kanyang pinanumpaan mga kababayan? Yes, sabi niya. Lawyers in the Philippines are required to take an oath that includes lawyers in the Philippines are required to take an oath that includes a pledge to respect the Supreme Court. Isipin nyo mga kababayan. So, sa pinapakita ni Madam de Lima, wala na talaga siyang respeto sa kataas-taasang hukuman. Sinabi dito, lawyers in the Philippines are required to take an oath that includes a pledge to respect the Supreme Court. This oath, known as the lawyer's oath, is a fundamental part of becoming a member of the Philippine Bar. Especially, the oath includes commitment to respect the Supreme Court and the authority of the Republic of the Philippines. Nasaan na po ito, Madam de Lima? Itong inyong panunumpa bilang isang abogado na nung nakapasa po kayo sa bar bilang miyembro ng Bar of the Philippines, na nanumpa po kayo na inyong isusulong ang pamantayan ng batas at igagalang ang Korte Suprema. Pero ngayon, nilalabanan nyo na po, Madam de Lima. The lawyer's oath is a solemn promise that all successful bar examinees must take before they can be admitted to the Philippine Bar and allowed to practice law. Para kayo makapag-practice ng law, manunumpa po kayo. Ako po si Juan de la Cruz. Nanunumpa po ako na igagalang ko ang kataas-taasang hukuman. Ano man ang kanilang maging desisyon, ay ako ay papanig. Aking igagalang anuman ito. Sa sinasaad po ng aking panunumpa, ano man po ito, igagalang ko ang Korte Suprema. Pero ngayon mga kababayan, tayo pa ang magiging dahilan para ipapabura ang Korte Suprema. Nawala na yung panunumpa natin bilang abogado. Mga kababayan, di ba? Napakatindi nito mga kababayan no? Di ba mga kababayan? Lawyers in the Philippines are required to take an oath that includes a pledge to respect the Supreme Court. This oath, known as the lawyer's oath, is a fundamental part of becoming a member of the Philippine Bar. Specifically, the oath includes commitment to respect the Supreme Court and the authority and the public of the Philippines and the Republic of the Philippines. Antindi mga kababayan. Respect for the Supreme Court. The oath includes a clause that explicitly states that the lawyers' recognition of the Supreme Court's supreme authority and their commitment to respect it. Ngayon, ayaw nyo nang irespeto ang Korte Suprema kasi labag sa inyo yung kanilang desisyon. Nasaan na po yung ating panunumpa? Mga kababayan, di ba? Di ba mga kababayan?
Di ba si Madam De Lima, isang abogado ito, mga kababayan? Oh, di ba? Ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan? Ano pong masasabi nyo dito? Oh, ito po. Ito po si Madam De Lima. Oh. Sa tunay na buhay, Laila Norma Eulalia Josepa Magistrado de Lima, ang haba ng pangalan, is a Filipino politician, lawyer, human rights activist, and a law professor who has served as a representative for Mamayang Liberal, the sectoral wing of the Liberal Party since 2025. Di ba mga kababayan? Ang tindi ano? Naging senador din ito nung panahon ng 2016 hanggang 2022. At ito'y nakulong mga kababayan ng 5 taon hanggang 7 taon sa kasong isinasangkot siya sa di umano ay droga nung panahon ni Tatay Digong. O anong masasabi nyo mga kababayan? Kayo nang humusga dito. Nararapat ba na kanilang gawin ito sa Korte Suprema, na kanilang buburahin? Dahil siyempre pagka na-impeach itong Korte Suprema, ang mga 13 na justices, wala ng Korte Suprema. Sino pa ang papantay ng batas? Sino pa ang tatakbuhan ng mga Pilipino para mag-interpret ng batas? The final arbiter. Di ba mga kababayan? Napakatindi mga kababayan na. Matindi itong binitawan ni Laila De Lima. Buburahin ang Korte Suprema at talagang magsasagawa ng mga rally na malawakan. Yun yung parang sinabi niyo mga kababayan eh. Kung hindi papayagan ng Korte Suprema itong ipapasa ng motion for reconsideration, ayaw nilang dinggin ito. Constitutional crisis na talaga ito. Ang huling solusyon, i-impeach na natin ang 13 na justices na ito. Ay, nako po mga kababayan. Sa tingin nyo, magagawa nila ito? Sa tingin nyo, anong magiging reaksyon ng taong bayan dito, mga kababayan? Yung mga naninindigan sa kataas-taasang hukuman na ito ang dapat sundin, ano man ang maging desisyon nila. Kasi itong iiral na batas sa buong Pilipinas, ito ang susundin ng bawat kalipunan. Sa lahat ng korte sa Pilipinas, ito ang susundin. Ngayon, ayaw nila mga kababayan. Ano masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Yan lamang po ang aking reaction ngayon. Sana po inyo pong bigyan ng reaction ito. Ano ang masasabi nyo? Agree ba kayo sa gustong mangyari ni Laila De Lima na pa-impeach ang mga huradong ito dahil sa maling desisyon? Maaring mabura ang Korte Suprema. Kayo na pong bahala. Isang like po, isang share, at isang subscribe. At ipakalat nyo po ang ating bidyong ito para malaman nyo ang mga nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na po mga kababayan natin abroad. Mga nagtitiwala po at ginagalang ang Korte Suprema. Ito ang ating sandigan ng tunay na pag-iral ng batas. The due process of law. Korte lamang ang makakapagbigay sa atin yan. Ang katarungan na hinahanap natin ay nasa Korte Suprema. Hindi sa mga ito na mga legal luminaries na naggagaling-galingan mga kababayan. Na hindi nila nire-respeto, kahit isang respeto hindi nila binibigay sa Korte Suprema. Salamat pa ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Sa katwiran, sa tama lang po. Dito lang po tayo tatayo. Kagaya ni Senator Marcoleta, tumatayo at tumitindig sa tunay na kapangyarihan at tunay na pagrespeto sa Korte Suprema. Dyan po tayo tatayo. Mabuhay po.
Good morning po. Good morning.